Palad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kaninang umaga, alas 5, umaga pa rin ngayon, pero alas 5 pag Sabado o second Saturday, ako po ay nagmimisa sa Missionaries of Charity kila Mother Teresa do sa mga madre. Kaninang misa ko sa sakristiya kung saan nagbibihis ang pare, hindi ko alam kung ano ang aking gagamiting stola kasi yung istola yung ginagamit namin. 3 kulay ang hinanda nila. Pula, green, at blue. Sabi ko kung green kasi ordinaryong panahon. Kung red, siguro kasi magba-birthday ako kaya red ang nilagay nila. O kaya blue. Dahil Sabado ngayon, araw ni Maria. Kaya ang ginamit ko ay yung blue. Ang bawat Sabado, mga kapatid, ay alam natin, iniuukol din natin para sa debosyon natin sa ating mahal na Birheng Maria, ang nanay ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Palakpakan din ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kahapon, ano ang petsa? 13. Anong araw? Biyernes. O ano na naman na naalala ninyo? Friday the 13th. Para sa ating mga Kristiyano, huwag nating kalilimutan. Tayo ay naniniwala hindi sa malas at swerte. Tayo ay naniniwala sa biyaya ng Diyos. At huwag nating kalilimutan, ang 13, sabi doon sa aking nabasa, ang 13 ay hindi para sa demonyo. Ang 13 ay para kay Maria. Sapagkat si Maria sa Fatima sa Portugal ay nagpakita ilang buwan sa 3 bata, Lucia, Jacinta, Francisco, sa araw ng 13. Kaya ang 13th of the month ay araw ng mahal na Birhen ng Fatima. Lalong-lalo na ngayon, may kaguluhan sa gitnang silangan. Ang mahal na Birhen ng Fatima ay nagbigay ng mensahe, magwawakas ang digmaan kung saan may pagbabalik loob, kung saan may pagsisisi. Kaya nga mag-alay tayo ng sakripisyo para sa mga kapatid nating nasa gitna ng gera, para sa mga bata, mga inosenteng tao, babae, matatanda, na biktima ng karahasan. Mag-alay tayo ng sakripisyo sa pagwawakas ng kaguluhan. Yan ang turo ni Maria. Kaya nga ano ang biyaya ni Maria sa atin? Tayo ay ibinabalik ni Maria sa kanyang anak.
Kaya nga ngayong buwan ng Santo Rosario, ito ang pagnilayan natin kung paano si Maria naging instrumento ng ating kaligtasan. Sa ating ebanghelyo ngayon, isa sa mga pinakamaikling gospel. Baka akala ninyo, ba't parang bitin yung binasa ni Father? Baka hindi niya tinapos. Hanggang dun lang talaga. Pero napaka makapangyarihan. May sumigaw, pinagpala ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. In other words, ano ang sabi ng babae? Alam mo, ang swerte ng nanay mo. Di ba ganyan minsan? Kapag ang anak ay matalino, talentado, kapag anak mabait, kapag ang anak sikat, nakikilala, ano ang sinasabi rin? Napakaswerte naman ng magulang mo sa'yo. Yung totoo, sa tingin mo, yan ba ang naiisip ng ibang tao sa ugali mo ngayon? Kasi minsan sasabihin naman nila, sino bang nanay mo? Sino bang nagpalaki sa'yo? Ba't ganyan ugali mo? Ba't ganyan ginagawa mo? Bakit ganyan ka? At bakit sinabi ito ng babae? Sapagkat marahil sila ay namangha at humanga sa kabutihan ni Kristo, sa ginagawa niyang pagtulong, sa ginagawa niyang pagpapakain sa mga nagugutom, sa ginagawa niyang pagtulong sa mga nangangailangan. Ano ang naaalala o sino ang naaalala? Ang kanyang nanay. Kaya nga ho ako bilang pari, minsan nagtataka rin ako, Lord, ba't parang hindi yata patas? Sabi nila, ang nanay daw ng pare, diretso na sa langit. Alam ko, bakit parang unfair? Kami ang nagtrabaho, kami hindi sigurado. Sila sigurado na pala. Well, sapagkat ganun na lamang ang pasasalamat ng Diyos sa bawat magulang. Siguro hindi lang para sa mga magulang ng pare, kundi sa bawat magulang na handang mag-alay ng lahat para sa Diyos. Handang isuko ang lahat para sa Diyos. At ito ang mensahe ni Maria sa atin ngayon. Ang relasyon natin sa Diyos, hindi lang nakasalalay sa pagiging Kristiyano, sa pagiging binyagang Katoliko. Ang pagiging malapit natin sa Diyos, hindi nakasalalay sa kung sino ang nasa harapan na nakaupo, sa kung sino ang pinakamalapit sa altar, sa kung sino ang pinakakilala sa simbahan, sa kung sino ang pinakamaraming organisasyon sa simbahan. Ang tunay na relasyon sa Diyos, makikita at masusukat sa kung paano tayo tumuturing sa isa't isa. Sa kung paano natin sinusunod ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kahit hindi ikaw ang nasa pinakataas, ang nasa pinakaharapan, ang nasa pinakamalaking lugar. Pero kung ikaw ay tahimik at tapat na tumutupad ng utos at aral ng Diyos, tunay kang nakikilala ng Diyos. Kaya sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa tulong ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ipagdasal natin ang bawat isa na sana habang tayo ay nabubuhay, hindi lang tayo maging kahihiyan ng ating pamilya. Higit sa lahat, huwag tayong maging kahihiyan ng pamilya ng Diyos dahil sa ating maling halimbawa, dahil sa ating masamang ginagawa. Bagkus, araw-araw, ipakilala natin ang pagiging anak ng Diyos, kapatid ni Jesus, sa ating mabubuting ginagawa at tamang asal. Amen.